Alam ko yung capacities ko, mas mahusay ako sa executive post. Mas mahusay ako sa executive post, pinaka hinahanap ko lagi yung community work. Na tingin ko mas mabibigyan ako ng pagkakataong gawin yun pag local executive post yung panghawakan ko instead of the Senate. Lagi ko sinasabi na alam ko naman yung limitations ko. Mas ano talaga, parang yung skill sets ko, mas bagay talaga for the mayorship kumpara sa Senado. Yung pangalawa, naging tradisyon naman ito dito sa Naga na bago nabubuo yung line-up for Team Naga, idinadaan talaga sa proseso. Siguro yung pagkakaiba lang dito, sinimulan ko ng asawa ko pa before. Ang pagkakaiba siguro ngayon, dalawa. Yung dalawang pagkakaiba, parang first time na ginawa, na parang may qualitative portion, yung consultations. Hindi lang siya preferences. Pero parang nag-identify kami ng 3 categories ng qualities na hinahanap sa isang public servant. Yun yung first part ng mga tanong bago pumunta doon sa preference part. Yung pangalawa, dati kasi may executive na incumbent. Pag incumbent ka, hindi ka nadadaan sa proseso. Pinago namin yun this year. At balak namin na each and every elections, yung incumbent, sinasubmit ulit yung sarili niya sa proseso. Kasi ano din to, nagpupot ng pressure sa mga nakaupo na talaga mag-perform. Pangalawa, para mas fair din yung proseso na hindi gusto sabihin na pag incumbent ka may entitlement. So, okay naman yung nangyari. Hindi perfecto. Hindi perfecto. Nakita naman yung flaws ng system. Pero, mabuting naumpisahan na. Tingin ko hindi naman dahil sa Robredo. Kasi tingin ko kung merong malaking legacy yung asawa ko, yung legacy na yon na anyone can lead. Diba? So sa akin lang, laging pag kireclaim natin na nagpa-practice tayo ng good governance, sisiguraduhin natin na hindi lang tayo nag-claim. Sisiguraduhin natin na yung mga independent na mga assessments, kino-confirm yung ating claim. Right now, maraming nawala sa atin na parang independent assessments. Halimbawa, paano natin makaklaim na nagpa-practice tayo ng good governance, wala nga tayong unqualified opinion. So parating may deliberate na attempt na sisiguraduhin natin na yung mga assessments ng independent agencies kino-confirm yung ating claim. Kasi yun lang naman yung paraan eh. Ito din yung ginawa, hindi lang for Naga, pero ito yung ginawa namin for the Office of the Vice President. Hindi enough na yung mga good governance na mga proseso in place, pero ang pinaka-importante na nakikita yun ng iba para meron kaming pruweba na tama yung ating claim. Ngayon, sa Angat Buhay, ganun din. For 2 straight years, unqualified opinion na kami sa SGB. So kahit hindi kami government office, patuloy na merong desire na i-submit yung sarili for assessment. Halimbawa yung ISO accreditation, the entire time that I was Vice President, nare-recertify kami. Nung umupo ako as Chairman and President of Angat Buhay, ganun din. Nag-ISO kaagad kami. In fact, the other day, nare-recertify lang sa amin. So, parating magiging metrics natin for good governance. Na yung mga government agencies ba na sumusupat, sang-ayon ba sila sa claim natin na pinapractice natin yung good governance? Aspiration na yung mga makapag-innovate kami ng mga programa sa Naga and ma-showcase namin na the programs work. And maging replicable siya sa ibang mga local government units all over the Philippines. Pero hindi siya preparation for a run. Kasi tingin ko, yun yung magiging pitfall ng programa. Pag yung programa ginagawa mo dahil politika yung pinaka-consideration, tingin ko hindi yun mag-work. Kasi laging iniisip mo yung botante, laging iniisip mo na gagawin mo lang yung programa sa mga lugar na marami yung buo boto. The fact of the matter is,
ang pinaka-pangangailangan ng isang lugar, laging nandun sa pinakamalalayo sa pinakakukonti yung mga tao. So, I don't think dapat maging consideration na tatakbo for whatever position.